kawal, no? Hallelujah. Sa pangunguna ng Kuya Desmond, Kuya Rock, si Kuya Jobert, no? Amen po, purihin ng Panginoon, no? Then, sa pagbabalik ng ating kapatid na si Kuya Reg, siya po si Kuya Reg, galing pong bakasyon yan. Kaya marami pong baon yan. Maraming dala galing Pilipinas, no? At actually, na-share niya na nga sa kalagitnaan. Amen. Yung po yung baon-baon niya. Amen. Hallelujah. Meron pa nasa labas, no? Purihin ng Panginoon. So, yan po yung ano natin, no? Kung makikita nyo po sa picture, no? Talagang, no? Nagwagi. Ibig sabihin, no? Narating niya yung tuktok. Yan, sige, Adrian, nandiyan na. Praise the Lord. Yan, okay, praise the Lord. Kompleto na po. Yan, praise the Lord. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, purihin ng Panginoon, no? So, sa pag-akyat po dyan, hindi po madali. Hindi po ba? No, maraming yung mga bagay na yung mahirap na dadaanan. Pero, no, sa kabila na lahat, napagtagumpayan. No? Amen. Kaya, tinaas niya ang kanyang mga kamay. No? Amen. Kaya sabi dyan sa Romans 8:37, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. No? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. No? Hallelujah. So, through Him, no? Kanino yun? No? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus, na kung saan na siya ang nagmahal sa atin. Kaya we are more than conqueror. No? Amen. No, hallelujah, na marami man dumating, no, na sa buhay natin, marami man tayong kinakaharap, no, marami man tayong naging sitwasyon, but the Lord is good. Amen. Because He loved us. No, yan. Kaya we are more than conqueror, mga kapatid, no? Hallelujah. No, maraming pumasok sa isip natin na pagod ako, hindi na lang ako dadalo, pero napagtagumpayan mo, kapatid. Kaya ka naririto ngayon. You are more than conqueror, no? Dahil, no, sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. So, yan. Sa pagpapatuloy po natin, yan po yung tema ng buwan pong ito, no? Conquering the conqueror, no? Hallelujah. Sa Tagalog po niya, no? Pagsakop sa mananakop, no, mga kapatid. So, ito po yung context niya, mga kapatid. Babasahin po muna natin sa Romans 8:36-39, no? At it is written, sabi, for your sake, we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Purihin ang Panginoon, no? Hallelujah. Wala pong makakapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon, no? Sabi diyan. Kaya kung iaanin po natin, no, kung tataasan po natin, hindi po nakasama yung 35 diyan, no? Sabi diyan, walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok. Diba? May mga nararanasan tayo mga pagsubok. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, no, walang makakapag-iwalay. Mapagtatagumpayan po natin 'yon, no? Paghihirap. Hallelujah, no? Kahirapan man 'yan. Pag-uusig, no? Marami man umuusig sa atin. Hallelujah. Gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, no? Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, ang aking buhay, no? Hallelujah. Para kaming mga tupang kakatayin, no? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Pero, sabi diyan sa pinaka-main verse natin, kahit ganito ang kalagayan natin, kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na
nagmamahal sa atin. Amen? Yan po yung Diyos na meron tayo. Yan po yung Panginoon na sinasamba natin. No? Sabi ni Apostol Paul dito, sapagkat natitiyak ko na walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No? Kaya nabanggit kanina, maging kamatayan o buhay, no, mga hangel o anumang makapangyarihang espiritu ang kasalukuyang panahon, no, amen, o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o nasa ibaba o kahit anumang mga bagay sa buong mundo ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. We are more than conqueror, mga kapatid. Hallelujah. Mapagtatagumpayan natin, no? Anuman ang dinadanas mo ngayon, mayroon ka man dinadanas o wala, no? Hallelujah. Hindi yan ang magiging dahilan para mapalayo ka sa pagmamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, no? Nakakita ka man ng ayaw mo, nakarinig ka man ng di mo gusto, mga kapatid, hindi yan ang magiging dahilan para sa paghinto mo, sa paglakad mo sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal, kaya ka ngayon nakaupo sa silyang inuupuan mo ngayon at pinapakinggan mo ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Yan po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Maaari man magpahinga naman tayo, no? Sa daming trabaho. Doon po sa area namin, buong petrokemya, ang dami pong shutdown, mga kapatid. Pero sa pagmamahal ng Panginoon, hallelujah, hindi niya ipinaranas, no, sa mga lingkod niya yung mapagod. No? Nandoon yung encouragement, nandoon yung kasabikan na marinig yung salita ng Panginoon. Kaya baliwala yung sinasabing pagod. Wala na sa isip ng isang lingkod ang sinasabing pagod, mga kapatid. No? Amen. Ang mga kapatid na nanggaling pa doon sa atin, napakalayong lugar, mga kapatid. Pumarito. Salamat sa Diyos sa buhay nila. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon at nakarating sila ng payapat ligtas, no, sa tahanan ng ating Panginoon. Yan po yung pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. Na minsan hindi natin nakikita, no? Hallelujah. Naakala natin, no, yung sarili nating gawa yung mga kapatid. Pero ang totoo, yan po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hallelujah. No? Dinako niya ang yung pangyapak sa loob ng kanyang tahanan. So means, mahal na mahal ka ng Panginoon. So walang dahilan para tayo ay uminto sa ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya lagi natin naririnig, di ba? Ituon natin ang ating paningin, no, sa ating Panginoon. So that, no, walang magiging adlang. Hindi magiging adlang ang paglakad, no, patungo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, continue po tayo, mga kapatid. What does it mean that we are more than conquerors? No, ano ba ang ibig sabihin? Sabi dyan sa Romans 8:37, no, says, we are more than conquerors through Him who loved us. To conquer is to be victorious over an adversary. No, hallelujah. Ano ba yung adversary? Yung po yung kalaban. No, hallelujah. No, ikaw ay tagumpay, no? Hindi magtatagumpay ang kaaway sa iyo. Hallelujah. Nalakaran mo yung lahat ng mga adlang sa buong maghapong ito. Kaya salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So to be more than conqueror, no? Hallelujah. Means we not only achieve victory, no? Amen? But we are overwhelming victorious. Labis-labis na katagumpayan, mga kapatid. Ang buong maghapong ito. Sobra-sobrang biyaya, no? Sobra-sobrang katagumpayan. Bakit? Kasi narayan ka ngayon. Nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi nagtagumpay yung kaaway, yung kalaban, no? Ang kalaban, marami ring imbitasyon yan, mga kapatid. Nandiyan dyan yung marami kang labahin dahil naipon sa buong ng isang linggo. Isa yan. Minsan hindi natin napapansin yan. Dahil ipapasok sa isip mo na bukas wala kang susuotin sa pagpasok mo. Hindi po ba? No, yan po yung reality. Then, may isa pang reality. No?
Pag araw ng sweldo, magpapadala muna ako. Yan, yung isa sa mga taktika ng kaaway, mga kapatid. Kaya kailangan maging aware tayo. Tayong nakakapakinig na ng salita ng Panginoon, dapat maging aware tayo, mga kapatid. No? Kasi labis na ang katagumpayan natin dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Last time na preach dito, nabanggit yung basketball. Since na nagba-basketball tayo every tuwing Friday, no? So tomorrow may basketball tayo, no? Fellowship, basketball fellowship. Sabi diyan, no? Hallelujah. If the final score of a basketball game is 142/6, di ba? Ang laki na agwat. Purihin ng Panginoon. We know that the opposition put up a fight, no? Lumaban ang opposition, no? Lumaban sila. But they were no match for the victors. Wala po silang kalaban-laban sa atin. Ang lahat ng adlang at lahat ng taktika ng kaaway, walang kalaban-laban sa atin na merong Kristo sa buhay. Amen? Napagod ka man ngayon, no match siya. Dahil hindi mo inisip yung pagod. Mas inisip mo yung kagalakan sa puso mo na marinig mo ang salita ng Panginoon. So you are victor. Amen? Hallelujah. Purihin ng Panginoon, no? Kaya minsan, no, ay malakas yung team na yun. No? Talagang kompleto sila. No? Magagaling sila. But you are the victor, sabi diyan, no? Sipin nyo, 142/6. Hallelujah. So para silang walang mga pa, hindi makahabol, no, hindi makashoot, sarado yung ring, no? Kaya we are victors, mga kapatid. So the win was behind the scope of the regular victory. Sabi nga, mga kapatid. So, there are many illustrations in the Old Testament of God bringing miraculous victory to His people, no? Israel. So, humanly speaking, Israel was no match for their enemies, no? Talagang wala silang dahil maliit lamang sila, no? Hallelujah. Kung ikukumpara mo, lalo na sa Egypt, no? 'Di ba? Ang Egypt talagang may mga kabayo sila, no? Hallelujah. Talagang meron sila mga sandata, pero ang mga Israel ng time na yun, wala. Di po ba? Pero, paano nila napagtagumpayan yung mga mananakop na yun? Hallelujah. Sabi diyan, but God cautioned them not to be afraid. Hallelujah. Na huwag matakot. That He would fight their battles from them. Hallelujah. So, in Exodus 14:14 says, the Lord will fight for you. Napakaganda. No? The Lord will fight for you. For your battle, mga kapatid. Hallelujah. Sa battle na kinakaharap mo ngayon, sino ang lalaban? Ang Panginoon. Hindi ikaw, mga kapatid. Dahil pagka ikaw lang yan, hallelujah, hindi mo kakayanin. Kaya nga, di ba? Pag walang Panginoon sa buhay, mahirap. Pag walang Kristo sa buhay, napakahirap. Puro problema. Hindi po ba? Kaya mayroong mga hindi nakakayanan, nagpapatiwaan. No? Ganun ang nagiging isip nila. No? Pero pag, ang sabi nga dyan, di ba? The Lord will fight for you. No? Ano lang ang kailangan mong gawin? You need only to be still. Yun lang ang kailangan mong gawin. Manatili ka. Manampalataya ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Even the Lord told to Jeremiah, no, that He was bringing armies against the rebellious Israelites as punishment for their disobedience. But even then, no, sabi sa Jeremiah 1:19, they will not overcome you. For I am with you and will rescue you. Yan po ang deklara ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, mga kapatid. No, dineklaraan ng Panginoon, no? Hallelujah, that you will overcome. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, mga kapatid, you will overcome. Hallelujah. Bakit? Ano sabi niya? For I am with you. Ang Panginoon ay sumasa atin, sumasa iyo. Amen? Hallelujah. Yan po ang Diyos na meron tayo. At ano pa ang sabi niya? I will rescue you. Sasagipin kita. Hindi ka malulunod sa anumang meron ka ngayon. Dahil ako ang Diyos na pangyarihan.
ang siyang sasagip sa iyo. Walang iba. Amen? So in one instance, no, an entire army, ito po maganda po yung ano po rito, itong 2 Kings chapter 7 mga kapatid. Hallelujah, no? So in one instance, an entire army fled their own camp when God caused them to hear the sound of great army coming. Hallelujah. So, maganda pong ano to, tong event na to sa 2 Kings, no? Hallelujah. Chapter 7. Nais ko pong ibahagi sa inyo to at nais ko pong ilatag sa inyong kalagitnaan ng mga kapatid. Dahil dito gumawa po ng himala ang Panginoon, mga kapatid. Sa ating buhay, mga kapatid, no, buksan po natin ang ating isip, ang ating mga puso, no, kung paano siya gagawa ng himala din sa atin. No. Sabi diyan, may 4 na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng lungsod. Sinabi nila sa isa't isa, may ano po dito, may nagkampo po. Yung dahil sinasakop po ang Israelites nung panahon na yun, no? So, ito po yung mga Israelites, no, mga kapatid. Hallelujah. Sinabi diyan, no? Sinabi nila sa isa't isa, ito po yung 4 na may malubhang sakit sa balat. Hallelujah. Bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Nag-uusap-usap po sila. Kung papasok tayo sa lungsod, mamamatay tayo sa gutom. At kung maupo lang tayo rito, mamamatay din tayo. No? Hallelujah. So, kaya pumunta na lang tayo sa kampo ng Arameo at sumuko. Nasa kanila na kung bubuhayin nila tayo o papatayin. Ito po ang kanilang pag-uusap, mga kapatid. Kaya kinagabihan, pumunta sila sa kampo ng mga Arameo. Pero pagdating nila roon, walang tao. Hallelujah. Ito po yung imalang ginawa ng Panginoon, no? Sabi diyan sa 6, ipinarinig ng Panginoon sa mga sundalo ng Aram ang ingay ng mga karwahe. Hallelujah. Pag sinabing karwahe, talagang yung marami, di ba? Talagang rumaragasa, no? Ganyan po, no? Talagang tapos kabayo at mga sundalo. Kaya sinabi nila sa isa't isa, baka inupahan ng ari ng Israel, ang ari ng Eteo at ang ari ng Ehipto para lusubin tayo. Yan po yung nasa isip ng mga Arameo. Hallelujah. Kaya tumakas sila ng gabing yun at iniwan nila ang mga tolda, kabayo at mga asno nila. Iniwan din nila ang kampo nila at iniligtas ang mga sarili. So umalis po sila. Natakot po sila dahil akala ang narinig po nila is talagang isang pulutong, no? Talagang alam niyo naman pagka isang pulutong yung karwahe, no? Yung mga kabayo, talagang yung mga army talagang ano yan, yung lumulusob. So pagka nakarinig ka ng ganun, isi-save mo talaga yung buhay mo, aalis ka, no? Iiwanan niyo na yung kampo ninyo. Wala ka nang dadalhin. Talagang tatakbo ka na. Hallelujah. Dahil pagka inabot ka, papatayin ka, no? Mamamatay ka. So, nang dumating sa kampo ang mga taong may malubhang sakit sa balat, isa-isa nilang pinasok ang mga tolda. Kumain sila at uminom. Kinuha nila ang mga pilak, ginto at damit at itinago ang mga ito. Sa bandang huli, sinabi nila sa isa't isa, hindi ito tama. No? Hallelujah. Napag-isip-isip nila, no, na hindi ito tama. Magandang balita ang nangyari sa araw na ito. Hallelujah. Kaya hindi natin dapat ilihim. So magiging testimony po sila sa naganap, mga kapatid, kung anong ginawa ng ating Panginoon. Kung ipagpapabukas pa natin ang pagsabi nito, tiyak na paparusahan tayo. Pumunta tayo ngayon sa palasyo ng hari at ibalita ang nangyari. No? Hallelujah. Kaya bumalik sila sa lungsod ng Samaria at tinawag ang mga gwardiya sa pintuan ng lungsod at sinabi, pumunta kami sa kampo ng Arameo at walang tao roon maliban sa mga nakataling kabayo at asno. At naroon pa ang mga kagamitan sa tolda. Kaya isinigaw ng mga tagapagbantay ang balitang ito sa mga tao hanggang sa nakarating ito sa palasyo. So bumangon ang hari ng madaling araw at sinabi sa mga opisyal niya,
sasabihin ko sa inyo kung ano ang plano ng mga Arameo. Hallelujah. Yun po yung nasa isip ng hari. Alam nilang nagugutom tayo. Kaya iniwan nila ang kampo nila at nagtago sa bukid. Inisip nila kapag umalis sa mga Israelita sa lungsod, uulihin natin sila ng buhay, pagkatapos papasok natin ang lungsod nila. No? So, ang inisip ng hari, may plano yung Arameo sa kanila. Kaya, kunwari na umalis lang doon. So, sabi dito, sumagot ang isa sa mga opisyal niya, mas mabuti po na magpadala tayo ng mga tao para alamin ang nangyari. Ayan natin gamitin nila ang 5 natirang kabayo. Kung may mangyari po sa kanila, hindi ito malaking kawalan, kaya manatili sila rito at mamatay rin na kasama natin. So, kaya naganda sila ng 2 karwae na may mga kabayo at nagpadala ang hari ng mga tao para alamin kung ano talaga ang nangyari sa mga sundalo ng Arameo, no? Nakaabot sila hanggang sa ilog ng Jordan at nakita nila sa daan ang mga damit at mga kagamitan na itinapon ng Arameo, no? Sa pagmamadaling makatakas. Sa pagmamadaling nila makatakas. So iniwan nila pati mga damit nila, no? Dahil natakot talaga sila. Hallelujah. So, bumalik ang mga inutusan at ibinalita ito sa hari. Pagkatapos, lumabas ang mga tao sa bayan at kinuha nila ang mahalagang bagay. No? Nangyari ang sinabi ng Panginoon na magiging isang pirasong pilak, no, lang ang alaga ng isang takal na arena at ganoon din ang alaga ng 2 takal na sibada. No? So, we are more than conqueror. No? Nakita po ninyo yung ginawa ng Panginoon, no? sa Arameong yung mga kapatid. No, dahil sila po yung sumasakop noon nung panahon nun, no? Pero sino ang nagbenepisyo? No? Sino nagbenepisyo? Kundi ang mga Israelites, no? Hallelujah. Doon sa 4 na kalalakihan na may sakit sa balat, no? Kung hindi sila naglakas loob na pumunta roon, mga kapatid, no? Hindi makikita. Yun yung tinestify nila. Hindi makikita kung ano yung ginawa ng Panginoon. No, so ang Panginoon ng mga kapatid ang nagpalayas dun sa mga mananakop, mga kapatid. So, ang ganda ng ginawa ng Panginoon, di ba? At sino nagbenepisyo? Yung mga Israelites, no? So, nawala yung takot nila, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, no? Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid, sa mga nararanasan natin dahil we are more than conqueror. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. So, yan po yung kung paano kinonquer, no? Hallelujah. Yung Arameo. So, Satan is our adversary, no? Siya ang ating kaaway. He sent all kinds of life-defeating, joy-stealing attacks to threaten the well-being and faith of God's children, no? So, many of those attacks are listed in Romans 8:35-39, no? Gaya nung nabasa ko sa una kanina, no? So, trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, and sword. So, Paul is encouraging us to stand firm, no? Tumayo tayo, mga kapatid, in our faith. Tayuan natin ang ating pananampalataya, no? When those attacks come. Ano man ang attacking, no, dumating sa atin, tayuan natin ang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa ating Panginoon, no? Hallelujah. So, reminding us that not only we will win in the end, but Jesus enable us to win now. Na ngayon pa lang, tagumpay na. Amen? Hallelujah. Satan lacks of power. Wala na po siyang kapangyarihan para nakawin, no? Yung eternal destiny natin, mga kapatid. Wala na po siyang kapangyarihan. 2,000 years ago, hallelujah, no? Ginapin na siya. Hallelujah. So, nothing we face worries God in the least, mga kapatid. If we are His children, no, through faith in His Son, then we have His pledge of love. Yan po yung pangako ng Panginoon. May pangako po ang Panginoon sa atin, no, yung kanyang pagmamahal. At protection. Yan po yung pangako ng, no, Panginoon. Saan po natin makikita, mga kapatid, yung pangako niyang yan? Hallelujah. Diyan po sa John 10:27-29. Sabi diyan, Jesus said, "My sheep listen to my voice. I
I know them and they follow me. Hallelujah. No? Ang aking tupa ay nakikinig sa boses ng shepherd. Sino ang ating shepherd? Ang ating Panginoon. I know them. So, kilala niya ang kanyang mga tupa. And they follow. Sumusunod po ang mga tupa doon sa shepherd, mga kapatid. So, I give them eternal life. Ito po yung pangako niya. No? I give them eternal life and they shall never perish. Hindi po mapapahamak. No one will snatch them out of my hand. My Father who was given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Wala po. Yan po yung pagmamahal ng ating Panginoon sa nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Yan po yun. Kaya napakaganda po, no? Ipinatotoo po yan ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. So, siya po yung shepherd natin. Tayo po yung kanyang tupa. No? Kung tayo ay susunod lamang, no? At papainggan natin lagi ang ating shepherd, no? Hallelujah. No? 'Di ba ang tupa lagi niya yung nagpapastol, no? Pag sumipol yan, walang ibang susundan yan, no? Kundi yung nagpapastol lang sa kanya. Pero pagka hindi yung nagpapastol sa kanya, kahit sumipol yun, hindi niya susundan. So, ganun din po yung mga followers ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganyan din po. Sa katulad po natin, no, na naniniwala sa ating Panginoon, hallelujah, tayo po ay susunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? So, to be more than conqueror means we face the trial in life, no? Hallelujah. With the certainty that we are not alone, no? May mga trials ka man, mga kapatid, hallelujah, hindi ka nag-iisa. Hallelujah. We have a mighty Father who fights for us. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. We approach the darkest valley with confidence, knowing that nothing can happen to us that is not permitted by our loving Father for our good. No? Hallelujah. Na mababasa rin natin sa Psalm, no? Na sinabi ni King David, no? Hallelujah. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Yan po sabi ni Haring David. At sabi ni Apostol Paul sa Romans 8:28, no? And we know that for those who love God, all things work together for good. Amen. For those who are called according to His purpose. Hallelujah. Purihin pa ang Panginoon. And we have His promise of eternal life. No? May pangako po, no, ang ating Panginoon. Na siya rin namang mababasa natin sa John 3:16. No? Sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only Son. Ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak, no? Ang nag-iisang anak. That whoever believes in Him, no, should not perish, but have eternal life. Hallelujah. Na siya rin namang mababasa natin sa Titus 1:2, no? This truth gives them confidence that they have eternal life, which God, no, who does not lie, hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoon, promised them before the world began, no? Hallelujah. Yan po yung pangako ng Panginoon, no? Hallelujah. Ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi sa 1 John 5:11, and this is what God has testified. He has given us eternal life. And this life is in His Son. No, ang buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoong Kristo. And the presence of Almighty God every moment of every day until we see Him face to face. No? Sabi sa Deuteronomy 31:8, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed, no? Hallelujah. And in Hebrews 13:5, no? Hallelujah. Keep your life free from the love of money. No? Ang ganda ng
ipinangaral regarding sa giving and offering, no? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, no? Bakit sinabi diyan sa Hebreo yung keep your life free from the love of money? Yung mga nagmamahal sa pera, no? Hallelujah. Ano ang madalas na kinahantungan? No? Hallelujah. Be content with what you have. Makontento raw tayo kung ano ang meron tayo. Hallelujah. Napakaganda, no? Hallelujah. Dahil pinagpala tayo. We are so blessed. So hindi tayo dapat mangamba, no? Makontento tayo sa kung ano ang meron tayo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil pagka minahal mo ang pera, no? Hallelujah, mawawala ka sa gawain. Hindi ka makikita sa gawain ng ating Panginoon. Dahil wala kang ibang iisipin. Nakita mo niyo yung mga mayayaman? No, ang dami ng pera pero nagpapayaman pa. Walang ibang iniisip kundi dumami ang kanilang mga pera. Hallelujah. Ang sabi, be content with what you have. Hallelujah. Maliit man ang basic mo, ang sweldo mo, hindi ka naman pinagkukulang ng Panginoon. Hindi po ba? Hallelujah. No? Malaki man ang sweldo mo, hindi rin pinagsosobra. Hallelujah. So bakit nagkakaroon ng ano kanina? Di ba? Ang ganda nung teaching kanina sa giving. No? Kasi may disobey. Kaya nangyayari yung mga bagay na nagkakautang-utang, no? Hallelujah. Dahil sa pagmamahal mo sa pera, sa pagmamahal mo sa mundong ito, na magkaroon ka nito, na magkaroon ka ng ganon. Kaya madalas pinangungunahan pa natin, no? Ipinangungutang pa natin, magkaroon lang tayo. So nagkakaroon ng, alam niyo yun, yung boosting sa ating sarili. No? Kaya sabi diyan, keep your life free from love of money. Hallelujah. No, dahil diyan po ay nakakapag-iwalay sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. No? Si Lord lang ang dapat nating mahalin, mga kapatid. And be content with what you have. Makontento tayo sa kung ano ang meron tayo. Hallelujah. Dahil si Lord, no, binless niya na tayo. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Then, sa Matthew 28:20, no, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am always with you, no, to the end of the age, no. Lagi pong sumasa atin ang ating Panginoon, mga kapatid. So no sins of ours and no attempt of the enemy can steal the loving care of God from our lives. Hallelujah. And that make us more than conquerors through Christ who loved us, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Nakakabuti ni Lord, mga kapatid. Na kailanman walang makakaagaw. No? Hallelujah. Sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Yan po ang Panginoon na meron tayo. Mahal na mahal po niya tayo, mga kapatid. So in conclusion, hallelujah, He has decided in His heart, He has made an absolute promise that He will never doubt this one thing. Nothing will ever separate me from Christ. Nothing on earth, nothing in heaven, and nothing in hell will ever be able to separate me from my Jesus. In the application, we can live according to the Spirit by setting our mind on things of the Spirit. Hallelujah. We do this by listening to the Word, na katulad ng ginagawa natin, no? Hallelujah. Halos sa linggo, no? Ganun ang ginagawa natin, na nakikinig tayo, na nakikinig ng salita ng Panginoon, then worshiping the Lord, no? Hallelujah. No? Sinasamba natin ang ating Panginoon, living in community with other believers, no? Talking about life from God's point of view and making decision based on His guidance, no? Napakaganda na ang desisyon natin, mga kapatid, no? Lagi sa guidance ng ating Panginoon. Dahil pagka ang desisyon natin ay sa sariling atin lamang, no? Hallelujah. Anong nagiging ending nun? Wala po. No? Kaya napakaalaga na ang nag-guide sa atin, no, ang ating Panginoon. Ang sinusundan natin ay yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo laging nakikinig ng salita ng Panginoon. Na even sa ating pagtulog, no, napakaganda na ang pinapakinggan natin is yung salita ng Panginoon.
So, hindi na mahirap mga kapatid. Kung ikaw ay tinatamad na magbasa, nandiyan dyan yung audio Bible. No? Even sa preaching, no? May mga preaching na nasa YouTube, no? Ang sarap pakinggan pag ang salita ng Panginoon ang pinapakinggan mo mga kapatid. Kaysa doon sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. No? Hallelujah. Kaya huwag nating ayahan na ang atake ng kaaway, hallelujah, no, is manguna sa buhay natin. No? Instead na yon, palitan natin. No? Hallelujah. Instead na yung mga awiting makamundo, no? Awiting makalangit ang pakinggan natin. No? Kasi napakasaya sa puso mga kapatid. No? Narito na tayo. No? Hallelujah. Huwag na tayong bumitaw pa sa pananampalataya sa ating Panginoon. Because at the end, hallelujah, no, ang katagumpayan, hallelujah, pinagtagumpayan na tayo ng Panginoon mga kapatid. Huwag na nating hayaan pa, no, hallelujah, na manakaw pa ng devourer. Gaya ng sinabi sa giving kanina. No, hallelujah. So huwag po tayong lumayo sa ating Panginoon. No, ang Panginoon lagi nandiyan. Ipinakita niya na kung gaano kanya kamahal. So, bakit may mga nagaganap? Dahil sa atin. Dahil tayo ang lumalayo. Tayo lang. Tayo mga tao. So, mga kapatid, ilagay natin sa ating puso at isipan ang ating Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang salita. Sambahin natin siya. No? Hallelujah. Then, yung puntahan natin, huwag yung mga makamundo, huwag yung tagalabas. Ang puntahan natin yung kapwa natin believers. Dahil yung kapwa natin believers, hallelujah, nakikita natin yan sa isang kapatid. No? Hallelujah. Kung paano lumalakad, pinupuntaan yung mga kapatiran at iniimbitahan yung mga kapatiran na sumama kayo sa Bible study. No? Meron tayong Bible study doon sa Minjal, doon sa Dana. No? Napakaganda na. Pagka ganun ang ginagawa natin mga kapatid, nababakuran tayo. No? Hindi tayo maliliis mga kapatid. Pag ikaw sineperate mo yung sarili mo, no? Hallelujah. Nandiyan dyan. Maliliis ka mga kapatid. Hindi tayo ganun kalakas. Kaya kailangan natin, no, na magbakuran sa isa't isa. Kailangan natin mga kapatid, magpalakasan sa isa't isa. Hallelujah. Dahil ito ang nais ng Panginoon sa bawat lingkod niya mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tayo po tayo mga kapatid. Ang tumasan ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Tunay na napakabuti ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, O Lord God. Hallelujah, sa mga salita mo sa gabi ito na siyang inilakad mo sa aming kalagitnaan. Tunay nga po na napakabuti mo, Lord God. Maraming salamat po sa iyo, Lord God. Hallelujah. Sa paggamit mo sa iyong lingkod, O Lord God. Sa gabi ito, O Lord God. At maraming salamat sa iyong salita, O Lord God. Salamat po sa lahat. Ikaw lamang ang aming kapupurihan, pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You are here, moving away. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are here, moving away. Church, honor Him. Honor Jesus in your lives. Kung nais mo na mayroong bagong naman kayamanan sa buhay na to, walang iba kundi ang magtiwala sa Panginoon. Bawat isa sa atin, inilagay ng Panginoon sa posisyon ng pananagumpay. Yet, ang tanong, bakit may mga sitwasyon na dumarating nararanasan? Ang sabi ng kanyang salita ngayon, may mga lingkod ang Diyos na pinapatay sila, araw-araw silang na-persecute. But yet, tinitirahan nila ni Apostle Paul na hindi. Dahil mayroong buhay at yun ang pangako ng Panginoon. Pag magtiwala tayo sa Diyos, pag-ibigay natin sa Kanya ang ating mga
buhay, hindi ka mapapahiya, kapatid. At hindi lang yun, ipaparanas ng Panginoon Hesus ang totoong pananagumpay sa buhay na to. Kaya sa mga oras na to, hayaan mo yung magkatiwala mo sa Panginoon ang iyong buhay. Lahat ng mga desisyon, lahat ng mga lalakarin, huwag natin kaligtaan. Nakasama natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng laban sa buhay. Amen? Hallelujah! Ano man ang meron kang naranasan ngayon, kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoong Hesus na maaari mo bang ibigay ang dalawa mong kamay sa Panginoon? Maaari mo bang ipagkatiwala ang meron ka ngayon dyan sa iyong puso? Willing ka ba na bigyang pagkakataon na ang Panginoong Hesus ang siyang magtimon, ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang maglilid sa iyong buhay? Hindi lang basta maganda ang buhay, kapatid. Ang sabi ng kanyang salita, I have come to give us life. Dumating ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na kasiyasiya at masagana. Yan yung pangako ng Panginoon. Yet, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magdesisyon. Choose whom you serve. Choose whom you trust today. Dahil ang biyaya na galing sa ating Panginoon, nakalatag na ito sa bawat buhay natin, mga kapatid. Decide whom you serve today. Decide whom you give your life. Kung inilagay tayo ng Panginoon sa pananagumpay sa buhay na to, meron tayong kailangan gawin. May kailangan kang gawin, kapatid. Stand your ground. Believe that the Lord is faithful. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yeshua, Adonai. Hallelujah. Emmanuel. Ikaw ang aming El Shaddai. Sa mga oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami na ipagkatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto kami magpakumbaba. Maibaba namin ang aming mga sarili at ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Apart from you, Lord, we cannot do anything. But you said in your word, in you nothing is impossible. Today, I pray that this church, Lord, will learn to trust you more. This church will live a life with abundance. Will live a life with full of praise. Will live a life, overflowing life. And that is your promise, Lord. Hallelujah. Dahil ginawa mo na lahat, Panginoon. You said in your word, you are the Alpha and Omega, the beginning and the end. Hallelujah. Kaya sa mga oras na to, allow your Holy Spirit, Lord. Hallelujah. To wake us that we will regain life. Yung buhay na pangako mo sa amin, O Diyos. Salamat sa mga oras na to. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kami samahan sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Yet, Lord, you said in your word, many are the plans of a man's heart, but your plans will prosper sa aming mga buhay. Sa mga oras na ito, Panginoon, allow me to pray and to raise you in the midst
your congregation, Lord. Lord, may mga lingkod ka, Panginoon. Narito ang iyong mga anak. May mga sitwasyon na hindi ginugusto, sitwasyon na hindi pinaplano, yet ito yung kanilang tinatayuan ngayon, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa na ikaw ang pagkatiwalaan sa buhay. At sa mga oras na ito, Panginoon, yakapin mo kami at bigyan mo kami ng sapat na sustenance, Lord, na matuto ka sa maniwala, mananampalataya na mayroon kang gagawin sa bawat isa, sa bawat mga anak mo, Panginoon, that we are more than conqueror, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon dahil ikaw ang Diyos na nanagumpay na sa aming mga buhay. And yet, Lord, dinideklarahan mo, Panginoon, ang aming mga buhay na magaganda ang lahat ng plano mo sa bawat isa sa amin. Today, Lord, tatanggapin namin ito na may pananampalataya na maganda ang pinaplano mo sa aming mga buhay. At salamat, O Diyos, sa iyong lingkod na kung saan, Panginoon, ginamit mo na naging mouthpiece sa aming kalagitnaan. Salamat sa buhay ng Kuya Richard, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy mong i-anoint ang aming kapatid na to, ang lingkod mo ito, Panginoon, at gamitin mo sa lahat ng aspeto, O Diyos, sa kanyang buhay, na ikaw ang maitaas, ang kanyang pamilya, Panginoon, na pinagpala mo, Panginoon, kasama ang kanyang may bahay, ang Santa Maria, Lord. Salamat sa buhay ng inyong lingkod, Panginoon, saan nagbigay ng panahon at nagpagamit para magiging mouthpiece na mag-deliver sa mensahe sa amin sa oras na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, Lord, tinataas sa inyo, Panginoon, ang bawat buhay ng mga kapatid, ang mga bisita, O Lord. Salamat sa buhay ni Kuya Jubert, Lord, na nakarating sa gawain ito, O Diyos. Salamat sa kanyang buhay. Lord, I pray healing sa kanyang physical na karamdaman in Jesus' name. Hallelujah. Kay Kuya Byron ngayon, Panginoon, napisahan, Lord, nagkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon. Hallelujah. By faith, meron kang gagawin sa kanyang buhay, full recovery, at the same time, Lord, matuto siyang magtiwala sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid, sa mga anak mo, Diyos, na nakarating. Kuya Mario, nagaling pa sa malayo, Lord, but still, inalaw mo, Panginoon, na makasama namin sa fellowship na ito, O Diyos. Salamat sa mga kapatid, Panginoon, na nakarating. Hallelujah. Patuloy na kayo, O Diyos, ang manguna sa bawat isa. Lalo na, Panginoon, right after tonight. Salamat din, O Diyos, na nakarating na maluwalhati ang Panginoon galing sa bakasyon. Salamat sa mga testimony. Salamat sa mga nagbigay ng paawit. Lalo na, O Diyos, ang mga instrumentalist. Salamat sa buhay ng mga kapatid na nag-alay ng kanilang skills, Lord. Lalo na galing pa sa trabaho. Yet, Lord, ikaw ang Diyos na nag-restore sa lahat ng kalakasan. Patuloy mo kaming tulungan, samahan sa mga natirang oras pa sa fellowship, Panginoon. Ikaw ang maitaas, lalo na, O Diyos, sa aming mga pagsasaluhan. Maraming salamat sa mga provision na to, sa mga kamay na naghanda nito, ang buhay ng ating Tita Maricel, Ate Juliet, sa kitchen ministry na pinoprovide mo, Panginoon. Salamat sa bawat ministry na kung saan, Lord, bumubuo sa gawain mo ito. Transportation ministry, Lord. Salamat, O Diyos. Lalo na, Panginoon, patuloy mong pagtibayin, patatagin ang bawat isa. Ang mga kapatid na hindi namin nakasama ngayon, nasa trabaho, Lord. Patuloy mo silang i-preserve, proteksyonan sa lahat ng aspeto, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Isus. Salamat, O Diyos. Hallelujah. At salamat din, Panginoon, sa magiging gagawin namin sa araw ng bukas. Ito ay aming ipagkatiwala sa inyo, Panginoon. Dahil kayo lamang ang
paalam sa maaring magaganap sa araw ng bukas, Panginoon. Salamat o Diyos, at patuloy na sama-sama kami, itataas namin ang aming mga kamay. Hallelujah. Lord, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, narito ang kamay ng iyong mga lingkod. Hallelujah. Lord, hayag at lantad sa inyo. Lord, ang pagpapala na pinangako mo, Panginoon, ay ibuhos mo, O Diyos, more than conqueror sa mga anak mong ito, Panginoon. At sa mga oras na to, Lord, uuwi kami, lalabas kami sa sanctuary ito. Ang lahat ay magdala ng kayamanan na galing sa inyo. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo ang bawat isa, ang iyong mga anak, ang bawat kumpanya, ang bawat pagtatrabaho, lalo na, O Diyos, na kung saan mayroon pang sitwasyon, Lord, ang mga anak mo ay more than conqueror. Salamat, patuloy ka namin purihin, patuloy ka namin itaas, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Church, declare by faith, the Lord is faithful. In Jesus' name, Amen.